Salita ng Panginoon. Ayan. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Kung ready ka na, palakpakan mo si Lord. Praise God. Last Sunday, ang sinyer ko po is about the heart of Jesus. Yung patungkol po sa puso ng Panginoon. You know what? The heart of Jesus, kagaya po ng pirits ko nung Sunday, wala pong problema sa puso ng Panginoon. Ang kadalasan po ang problema ay sa puso natin. Sabi mo sa katabi mo, sa puso ng Lord, wala problema. Kadalasan ng problema, ikaw. Ano sabi niya? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, lalo ka na. Ayan. Di ba? So, that's the truth. The truth is, there is no problem about God. No, walang pagkukulang ang Panginoon, ang kanyang kabutihan ay nandyan para sa atin. Subalit kadalasan po, yung ating panahon at mga pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin, hindi po natin nagagampanan. Kaya po ngayon, alam niyo po ba ang ating buhay ay kagaya ng isang paglalakbay? Our life is like a journey. A person who is in a journey. And when you are in a journey, you have a destination. For example, meron kang paglalakbay. Ibig sabihin, bakit ka naglalakbay? Meron kang pupuntahan. So, ganun din ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Meron tayong lakbayin, pero meron din tayong pupuntahan. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, saan ka papunta? Di ba, pag nakabihis, di ba, kaagad tatanungin, saan ka papunta? Alam niyo ba, ang buhay po natin may destination yan ng bawat isa sa atin. Hindi lang po yan na basta naisipan natin, yun na lang. Kaya kapag ang mga bawat desisyon po natin ay hindi natin sinasangguni sa Panginoon at ayon doon sa dakilang plano niya, doon po nagkakaroon ng problema. Do you understand? Do you believe that? Kapag ginagawa natin ng ating mga sariling desisyon, yung direksyon na hindi yun ang kalooban ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng konsumisyon. Amen? Kapag hindi direksyon ng Diyos, direksyon natin, konsumisyon ng dulo nun. Minsan sa tingin natin tama, minsan sa tingin natin maganda, pero tandaan natin, yung mata na nakikita ng ating physical na paningin na ito ay temporary lang. Kaya nga, we need to look at things the way how the Lord look at it. Hindi lang yung kung paano natin nakikita. Parang ang buhay natin, mga kapatid, parang bago ka umalis ng bahay, you know in your mind that you will going to church. Diba? A 9:30 service. Diba? Napupunta ka sa church. So, naligo ka, nag-prepare ka, sumakay ka ng sasakyan, it's either nag-taxi ka or nag-commute ka or meron kang sariling sasakyan. So, you know in your mind where you go, kung saan ka patutungo. Ganon din dapat sa atin, mga kapatid. Kagaya nga ng message natin last Sunday, di ba? Yung puso ng Panginoon ay para sa atin. Ang puso ng Diyos ay mapagpatawad. Ang puso ng Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na para po tayo ay makakilala at para po tayo makarecover dun sa mga bagay na nawala sa atin, especially our love, especially our passion, especially yung ating apoy sa Panginoon. Before the end of this year, 2025, we need to regain all those things. Amen? Kailangan ma-restore, kailangan manumbalik yung mga bagay na nawala. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, decision mo pa rin yan. Sabi mo sa katabi mo, it's your decision. Because God will not decide for you. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Let's read Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Ito po ay napaka-iksi, napaka-iksi na passage sa Bible, pero napakahalaga. At ito ay nagsisimbolo na kung saan ang lakarin ng tao at kung papaano yung kanyang dapat piliin. Sabi mo sa katabi mo, dapat namimili ka rin. Diba? So dapat pinipili yung tama. Hindi yung masarap sa mata, masakit naman sa puso. At the same time, diba, yung pipiliin natin, yun yung gusto ni Lord para sa atin. Hello? Hindi lang yung gusto natin,
Pero hindi naman gusto ni Lord para sa atin, kaya nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon ng malfunction, kaya nagkakaroon ng dysfunctional relationship, kaya nagkakaroon ng discouragement, kaya nagkakaroon ng nagkakaroon ng panghihina dahil dun sa mga bagay na pinipilit natin. Dito sa passage na ito, mga kapatid, 2 bagay or 3 bagay ang gusto kong i-share sa atin. Okay, let's read. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. So look at this. Ito yung desisyon na pinapakita ng Panginoon mismo at ito yung mga tinatahak ng karamihan. At dahil yan ang tinatahak ng karamihan, dahil yan easy lang yan. Sabi natin, easy. So siyempre, madali gawin yung easy. Kaya karamihan ng mga tao, pinipili ang easy kaysa sa mahirap na tama. People are doing or choosing the easy wrong over the hard right. Did you get that? So, we as believers and Truvinians must choose the hard right over the easy wrong. Kasi tingnan nyo dito yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, enter through the narrow gate. So, meron pinapapasok ang Panginoon dito sa makipot na daanan. Tapos tingnan nyo yung pangalawa. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. So pag sinabi nating wide is the gate, ibig sabihin yung kanina narrow, ito wide. So ibig sabihin mas marami, sabi niya mas marami ang dumadaan dito at pumupunta dito. Yan ang sabi ng nabasa natin. Nabasa niyo po ba? Hello? Ayan sabi diyan, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Kasi kukunti lang talaga ang pipili nung maiksing daan o maiksing daanan, ba't ako makikipagsiksikan diyan? Pwede namang dito naman sa maluwang na daan. Bakit pa ako dadaan diyan sa maiksi? Sa makipot, I mean. Pero hindi alam ng karamihan, yung palang yung wide na gate, yung malawak na daanan, ang dulo pala nun ay kapahamakan. Si Jesus mismong nagsasabi nito. Di ba kapag inaayos ka ni Lord, parang kumikitid ang mundo mo? Kasi bakit? Yung mga dating buhay na ginagawa mo, hindi mo nagagawin yun eh. Kasi bakit? Hindi na yun na para ikaw eh. Are you listening? Siyempre, kapag wala kang iniiwasan, lahat gagawin, talagang yun ang dulo nun, distraction talaga. Kahit kasalanan, kahit hindi nakakapagbigay lugod sa Panginoon, that will going to happen. At yun ang gagawin natin. Amen po ba? Kaya dito, let's continue reading. Tuloy lang natin basahin. Sabi ng verse 14, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Tingnan nyo dito, and only few find it. So kahit pala, hindi yan malaki, narrow nga lang, small nga lang. Sabi nga nung unang passage kanina sa 13, narrow lang eh. Ito, ang ginamit na words dito is small. Is the gate. And narrow, ayan, inulit yung narrow, that leads to life. And only few find it. So dito sa passage na ito, pinapakita kung papaano yung desisyon at papaano magdesisyon ng tao ng tama. At papaano ang desisyon na mali. At papaano naglalakbay ang isang tao habang siya'y nabubuhay sa kanyang pagdidesisyon. Kadalasan kasi ang desisyon ng tao, kung saan ka masaya, doon ka. Kung ano yung nasa isip mo, nasa puso mo, sundin mo. Mali. Kung ano ang nais ng Diyos at ang kalooban ng Lord, yun po yung sundin natin. Kaya marami pong napapahamak dahil wala naman silang, ayaw nilang dumaan dun sa makipot na daan, pero ang dulo pala nun ay kaligtasan. Ang dulo pala nun ay buhay. Hindi yung lahat ay pwede mong gawin, lahat ay pwede mong puntahan, pero ang dulo pala nun
ay kapahamakan. Ang tunay na tanong na gusto ko maintindihan natin, saang road ka pipili? Anong road ang pipiliin mo? Kapag binasa natin yung passage sa verse 13, ang sabi ni Jesus, enter through the narrow gate. So makikita natin dyan, mga kapatid, Jesus is telling us, Jesus is commanding us, enter. Hindi niya sinabi, kung gusto mo, pumili ka. Hindi, sabi ni Jesus, enter through the narrow gate. So it is a command. Sabihin natin, command. So, ang sabi ng Panginoong Yesus mismo, ang piliin ninyo, pumasok kayo dun sa makipot na daan. Although, alam naman natin, mahirap, pero yun ang utos ng Diyos eh. Enter. He did not give us an option. He said, enter through the narrow gate. So, ang utos ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi para bigyan tayo ng choice. Kasi gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas at magkaroon ng maayos na buhay. Sandali, Pastor, di ba meron tayong free will? Ba't sabi mo, gusto ng Diyos na tama. That's the heart of God. That's what God wants. Pero, tingnan mo yung katabi mo, ikaw pa rin ang masusunod. Kasi yung narrow gate po, mga kapatid, it's an invitation. Sabihin natin, invitation. It's an invitation of God. Kapag pinag-aralan po natin yung Bible, sabi po ng John chapter 10 verse 9, I am the door. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Kaya ang sabi niya, enter to the narrow gate. It means that gate, that door is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya lang, hindi naiintindihan ng karamihan. Pinipili ang relihiyon, pinipili yung paggawa ng mabuti para sila'y maligtas. Pero ang kaligtasan ay nakabase sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niyang kusa ang kanyang buhay at tinubos tayo sa ating mga kasalanan at nilinis tayo ng Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. Yun po ang tunay na katotohanan, mga kapatid. That we are saved by grace through faith. It is not from ourselves. Kung magpapakabuti na lang tayo, di sana hindi na nagpapako si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. There's no need for Jesus to die on the cross to shed His blood for our forgiveness, if that's the case. But that's not how it should be. Di yung maging gumawa ka na lang na mabuti, magpakabait ka. Hindi, innate sa atin yung kasalanan. Namana natin yan sa panahon ni Eva at ni Adan. Yung sin of disobedience, they rebel against, they disobey the commands of the Lord. And because of that, kaya ang bata, kapag siya ay lumaki, kahit di mo turuang magsinungaling at gumawa ng kasalanan, kung saan niyang madidiscover because that is what we call Adamic nature. Kaya nga pumarito ang Panginoong Yesus. So, Jesus is commanding each and every one that enter through the narrow gate. And that gate is no other than our Lord Jesus Christ. We have read that on John chapter 10 verse 9. I am the gate. Whoever's entered through me will be saved. Sabihin mo katabi mo, gusto mong maligtas? Kay Kristo ka lamang. Amen? Kay Jesus tayo, amen? So, hindi sa reliyon, hindi sa mga bagay na ginawa ng tao na siya makakapagligtas sa atin. Good works never produce salvation, but salvation produces good works. Amen? So, paggawa ng mabuti, hindi na makakaligtas sa'yo. Pero pag naligtas tayo, makakagawa tayo ng mabuti. Kasi iba yung mabuti sa tao, iba yung kabutihan na nire-require at ninanais ng Diyos. Hindi ko naman sinasabing huwag kang magpakabuti. Hindi, maganda yan, pero hindi ka maliligtas. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace, through faith, you are saved. It is not from yourselves, so that no one can boast. So, here makikita natin, entering through to a narrow gate,
it is a command, and it requires humility. Sabi mo sa kata mo, it requires humility. We cannot enter to that narrow door or to that narrow gate if we carry pride, if we carry sin, if we carry self-righteousness. We must empty ourselves and we must trust God alone for our salvation. Walang ibang kaligtasan kundi si Kristo lamang. Kaya imagine, if we are living our life, di ba, kung tayo po'y nabubuhay sa ating kapanahunan ngayon, at marami po tayong mga kamag-anak, marami po tayong kasama sa pamilya na pinipili, hindi pinipili itong command na ito, hindi naiintindihan nito na dapat lumapit tayo sa Panginoon, pumasok tayo sa presensya ng Panginoon, at ang Panginoong Yesus ay pumasok din at manahan sa ating mga puso. Eh tingnan nyo, no? Yung unang sinasabi ng passage, it is a command. Command. Sabihin po natin, command. Utos po yun. Diba? Kapag tayo inuutusan ng magulang natin, diba, pwede ba nating sabihin sa kanya na, ngayon kasi nauso, mamaya na lang. Wait lang. Mamaya na lang. May ginagawa pa ako. Diba? So nasanay tayo sa kultura na delayed obedience is disobedience. Sabi mo sa kami, delayed obedience is disobedience. So we must understand that when God commanded us, we must understand that we need to follow. Hello? Kasi naalala ko yung lolo ko nung araw pag inutusan ka niya, hindi ka sumunod, palo na ang kasunod. Oo, totoo. Kaya yung lolo namin, pag nag-utos yun, hindi pwedeng hindi ka sumunod. Paano kaya kung si Lord ang mamalo? Gaano kaya kalaki ang pamalo ni Lord? Naalala ko tuloy yung anak ko. Kasi ako namamalo po ako Kapag nagde-dedicate po ako ng bata, may pamalo talaga. Kasi sa Bible, kasama yun Sa pagdidisiplina, hindi para sa parusa. No? Bumili ako sa PCBS, meron po yun. Lahat ng Bible verse, Proverbs nandun. No? Pag pinalo mo, anak mo, mahal mo. Pag hindi mo pinapalo, hindi mo dinidisiplina, hindi mo mahal ang iyong anak. Yun ang pang sabi ng Bible. Kaya pag nagde-dedicate ako ng bata, naalala ko yung anak ko, napapalo yan ng mga bata sila. Yung pamalo po na yon, tinago nila. Tapos may nakalagay pa doon, pamalo ni Agi. Di ba? Yung mga ganun. So, nung naglinis po kami ng kwarto, mga kama, nakita namin, nandun po lahat sila sa baba ng kama. Tapos, pag napapalo, pinapaliwanag. Ba't ka napalo? Kasi minsan, pag di pinapaliwanag, lalo na sa mga bata, akala hate mo sila. Akala pinag-initan mo lang sila. Di, papaliwanag mo, ba't ka napalo? Kasi pag lumaki kang ganyan, dinala mo sa paglaki mo yan, walang matutuwa sa'yo. At walang magkakagustong makasama ka kapag masama ugali mo. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, masama ba ugali niya? No? Ano, kailangan bang paluin yan? Hindi na, di ba? Matanda na yan, di ba? Hello? Bilib ako dun sa mga hindi na malo, pero disiplinado mga anak. Pero hindi naman bawal na mamalo. Kasi sabi na, pero wag naman yung teenager na papaluin mo pa. Wag na. Ilagay mo na lang sa sako. Hindi, joke. Mas malala, no? Tapos ibitin, ganon, di ba? Okay lang, itali mo lang, lagay mo sa langgam, di ka magtitinak. Hindi. Joke lang po yun, joke lang yan. So, yun po, kapag ang tao, di ba? Pero how much more si Lord? How much more si Lord? Sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, no? Tingnan natin yung contrast. Di ba sabi doon, yung una, enter. It is a command that comes from the Lord. Alam nyo, kapag may inuutos si Lord sa atin, ginawa natin, grabe yun Kaya nasanay kasi tayo sa pag-disobey Pwede ba nating sanayin bago matapos tong 2025, yung matuto tayong sumunod sa pinapagawa ng Diyos? Sometimes kasi kapag may mga pinapagawa sa atin, ano mapapala ko dyan? Halimbawa, inutusan ka ng nanay mo, magkano ba pinabibili mo? May sukli ba? Di totoo, di ba? Magkano sukli? Abay, kung konti lang ang sukli, di ba, hindi nasusunod. Noong araw, kahit walang sukli Noong araw, pag inutusan ka ng nanay mo, kulang pa nga yung pera mo. Sabihin mo na lang, babalik na lang ng nanay ko.
Di ba? Pero ngayon may sobra na. 20 pesos, ayaw. Hello? Walang ganyan sa turbine. Di ba? Wala. Di ba? Hindi kumikibo, wala. At ay mali siya no? Hello, are you listening? May sense po ba yung sinasabi ko? Totoo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? O ito naman, sa magulang. Di ba kapag yung anak mong masunurin sa'yo, tuwan-tuwa ka, di ba? Ay, yung anak ko na yan. Di ba? Madalas mo sinasabi yun. Tama ba? Ay, yan, grabe, di ba? Napakabae, di ba? Iba yun, di ba? Ayan, mabait talaga yung batang yan. Pero yung kapag iba yung tunog, napakabait niyan. Ibig sabihin, by faith yun. May gigil di ba? Di ba yung mga anak mong mabait sa'yo, yung mga may special favor yun? Minsan nga, hindi humihingi yun Minsan nga, pag maglambing lang sa'yo, di ba? Ganyan. Wala pang sinasabi, dikit lang ng dikit sa'yo, alam mo na. Di ba? At hindi mahirap bumunot. Di ba? Kasi bakit? Alam mo naman, masunurin Pero yung suwail, Diyos ko, eto na naman, syarabakatar. Ano na naman kaya problema ang dala-dala nito? Panginoon, hallelujah. In Jesus' name! Diba yung mga gano'n? Hindi, napaparebuke yung nanay no? Napaparebuke ba? Diba? Alam ba, leader mo, pagpapalapit ka sa kanya, naku, lahat na ng, hallelujah, syarabarabar. Ano naman kaya problema ang dala-dala nito? Diba? Mukha na namang, meron ka ba dyan, sir leader? Diba? Panginoon, kahabagan mo siya. Di ba? Hindi yung paparating yung cell member mo, praise God, nandito ka na, sister. Praise God, nandito ka na, brother. Hindi yung paparating ka palang, tayo, maghawak ng kamay, tayo manalangin. I-rebuke natin lahat ng demonyo. Di ba pag paparating yung reliable disciple mo, praise God, nandito ka. Nakaka-bless ka talaga, di ba? Di ba? Hello? Ganon kaya ang nasasabi ng leader mo pag paparating ka? O napapahawak siya, Panginoon? Paano magulo mo pag inuutusan ka niya? O ito naman, paano naman si Lord pag siyang may inuutos sa'yo? Kaya nga may special favor yung anak mo Kasi bakit masunurin sa'yo how much more if you are obedient to the Lord? I believe there's a special favor for you. Di ba? Parang ice cream yan hindi ordinary. Special delight. Di ba? Parang lugaw lang yan no? Lugaw overload. Gutom na si pastor yata, no? Napunta sa pagkain. So, naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, every time God give us an instruction and a command, I pray. And my suggestion, kahit mahirap sa sitwasyon mo ngayon, sumunod ka. Kasi bakit? Pag binasa mo yung Deuteronomy 28 verse 1 to 14, nandun lahat ang blessing ng pagsunod. Deuteronomy 28. And Deuteronomy 28 verse 15 to 68, nandoon ang curse sa mga pasaway. Nandoon ang curse sa mga disobedient. But let us go back to the passage. Merong contrast dyan di ba? That lead to, the contrast are two different facts. Okay? Ito yung dalawang daanan. Ito yung dalawang choice. Sabi mo sa akin, may dalawang choices. Ayan. So, dapat, alam mo kung anong pipiliin mo. Sinabi na nga ni Lord dun sa verse 13, di ba? Enter, bro, bakibalik mo nga sa verse 13. Enter through, sinabi ba ni Lord, enter through the wide gate? Kasi bakit yung wide gate na yan ang magpapa-wild sa'yo. Yung broad na yan, kapatid, yan ang magpapalayo sa'yo sa Panginoon. Kaya ang dulo niyan, sabi niyan, that leads to destruction and many enter through it. Sabi ng iba, masarap ang bawal. Kasi bakit? Lahat ginagawa naman Minsan ganyan ang nagiging basihan Basta ginagawa ng lahat, okay lang. Hindi. Basta sinabi ng Bible, hindi tama yan, huwag mong gawin. Paano pag sinabi ni kumare, ni kumpare, okay lang yan, pare. Di ba? Iinom mo lang yan.
Di ba? Wag mo kasi kinahayaan yung ganyan, di ba? Na-under ka tuloy eh, di ba? Tapos pag tumawag yung cellphone niya, di ba? May nagring ang cellphone niya. Kring, kring. Ay, uwi na ako. Di ba? Lakas mag-advise, siya rin pala takot. Di ba may kasabihan nga, di ba? Ako ang leon sa bahay namin. Tapos tumawag yung misis, di ba? Tulume! Sabi niya, magsaing ka na. Nako, yun pala. Pare, aalis na ako ha. Bakit? Tumawag yung may-ari ng leon eh. Hello. Okay, balik na nga tayo dito. Ba tayo napupunta tuloy doon, okay? Paano ba to? Pang parents, ano ba to? Service o ano, no? So parang ano, no? Okay, so balikan natin to, yung two different na daanan na nabanggit dito sa lugar na to, ay dito sa passage na to. No, ano yung daanan na yon? Ito yung broad and wide. Ito yung sabi ng Bible na maraming dumadaan dito. Kasi easy eh. Mas madaling gawin ang easy kaysa sa mahirap. Minsan nga pag may ang hirap naman, ayaw ko na. Dapat ugaliin natin na gawin ang mahirap basta tama. Hindi niyo ba napapansin, bakit yung mga addict, kahit bawal ang droga, nakakapag-drug sila, na may nabibili sila. Bawal yun. Pero bakit? Madiskarte. Normal lang na gawin ang lahat ng mga bagay. Di ba? Sabi ng quote ng isang sikat na brand ng sapatos, just do it, baby. Wala palang baby. Just do it. Di ba? Tapos, sinabayan pa ng kata, you can do what you want. Oh. Yeah. Di ba? Tayo naman, di ba, parang yun ang nag-frame ng isip natin, kaya okay lang. Which is mali. Kapag ang prinsipyo ng tao, you can do what you want, kapag ang prinsipyo ng tao, gawin mo kung saan ka masaya, walang Diyos yun. Kasi, gawin natin kung anong kalooban ng Diyos, yun ang tama. Alam niyo anong motto ng mga Satanist? Do what you want. Please yourself. Kasi walang Diyos sa katawan ng taong gano'n na walang i-consider, walang panalangin sa buhay, walang isasanggunin sa Diyos, basta gagawin niya. Kaya, ito mga kapatid, no? Itong malapad na daan na to, daan na ito na patungo sa kapahamakan, madali lang daanan yon. Kasi bakit? Wala kang iilagan, lahat pwede. Di ba? Imagine mo, no? Grade 3 ka pa lang, gusto mo na mag-asawa ka na. Ay, wala lang palang grade 3 dito, di ba? Hello? May asawa ka na, nagandahan ka pa sa iba, di ba? Sideline. Mali eh. Sabi mo, mali. So, ang dami namang gumagawa niyan. Hindi lahat ng ginagawa ng marami ay tama. Hindi lahat ginagaya. Imagine mo, pag nagbisyo ka, di ba? Okay lang yan, pare. Paminsan-minsan lang naman eh. Paminsan-minsan madalas. O ngayon, pag nasunog ang baga mo, wala na. Paano yung atay mo? Madali yun eh, di ba? Hello? Ay, si pastor nanener mo, no? Hindi kasi yan ang topic natin eh. Kasi bakit? Madali yun eh. Tama? Madaling gawin yun, pero hindi lahat ng madaling gawin, kapatid, yun ang gagawin natin. Kapag mali, wag natin gawin. Kasi si Jesus na mismong may sabi, it leads to destruction. Destruction ang dulo nun. Alam niyo yung kasalanan, malakas ang attraction, pero ang dulo nun, distraction. Kaya nga kasalanan di ba? Parang ang sarap tikman. Tama? Parang ang sarap subukan, yung tululaway. Pero kahit malakas ang attraction,
ng kasalanan, pag alam mo ang dulo ng distraction, hindi mo papansinin at hindi ka magpapabitag doon. Amen po ba? Kaya sabi ng Bible, sabi ni Jesus mismo, marami ang dumadaan doon. Marami ang pinipili yon. Hello? Eh, yung contrast. Ito yung broader. Ito yung wider road. Yung pangalawa naman, the narrow road. Ito yung hard. Sabihin natin hard. Ito yung mahirap, pero tama. Kaya nga sabi ko kanina, let us choose the hard right over the easy wrong. Mas pipiliin natin yung mahirap. Yung mga kabataan dito, di ba? Mas pipiliin mong mag-aral ka muna. Mas pipiliin mong magtapos ka muna ng pag-aaral bago ka mag-pray ng mapapangasawa. Pastor, asawa ka. Hello? Bakit? Ba't ka nag-boyfriend? Ba't ka nag-girlfriend? Practice? Di ba? Pwede ka bang pa-practicean? Gusto mo ba yun? Hindi ka naman bisikleta dyan sa nirerentahan lang sa Burnham Park eh. Pa-rent. Bakit? Magpa-practice po ako mag-bike kasi bibili po ako ng motor. Hindi pa po ako siya marunong sa balance. Bigyan niyo po ako yung merong yung balancer sa likod. Di ba? Parang, imagine mo magbo-boyfriend, mag-girlfriend ka, balancer, practice. Hello? Kaya, hindi ko naman sinasabing bawal, desisyon mo pa rin yan. Parang ito, it's your decision. Pero pinapakita ng Panginoon dito na mas piliin nating magdesisyon doon sa kahit mahirap, pero tama. Tama ba na piliin natin si Lord sa buhay natin? Tama ba na sumunod tayo sa Panginoon? Tama po ba na yung sarili natin minsan hindi natin maintindihan? Minsan nga pag nagalit ka, pag nakapagsalita ka ng hindi maganda, or minsan may nagawa ka na, minsan pinagsisisihan mo ba't ko nagawa yon? Sino pong umaamin na minsan may sa kanyang buhay nung nakaraan nagawa niya yung ganon? Di ba? Almost all of us. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yung ating damdamin, yung ating puso. Dapat magtiwala lang tayo sa sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Bible. Kaya sabi dito, yung narrow gate na yan, kapatid, ito yung process of dying to self. Kasi hindi tayo sanay sumunod. Hindi tayo sanay na yung gusto natin na hindi nasusunod. Minsan, di ba parang, ang gusto kasi natin, pag nag-pray tayo, mamaya meron na. Hello? Sa Panginoon, inahanda muna na tayo Kasi bakit yung prodigal son, di ba? Ibinigay lahat ng mana niya, lahat ng pera, anong ginawa niya? Nilustay niya. Kaya that story must be a classic example to us. When God bless you, when you receive God's blessing but you are not ready, yung blessing na yun pwedeng magpalayo sa'yo sa Panginoon. That's what happened to the prodigal son. Itong narrow gate na ito, hindi pinipili ng karamihan kasi bakit tinuturuan tayo ng Panginoon na mamatay sa ating sariling kagustuhan, na mamatay sa ating mga personal at makasariling kagustuhan. Gusto ng Panginoon, kapatid, sumunod tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon, kapatid, na ito yung buhay sakripisyo. Imagine mo, yung dating ginagawa mo ay inaayawan mo na. Kahit minsan ang lakas ng tukso, ang lakas ng patibong, pero you choose to reject, you choose not to be with those people anymore. Kasi bakit magkakasala ka? That's why that's sacrifice. Amen? Imbis na dapat natutulog ka, nagpapahinga ka, naglalaba ka, pero nagsakripisyo ka ng panahon mo, nandito ka. Napuyat ka kagabi, kulang lang ang tulog mo. Di ba? Napuyat ka sa kakatulog mo. Di ba? Parang gusto mo pang matulog kasi puyat na puyat ka dahil sa kakatulog mo. Sandali, tama ba yung sinasabi ni Pastor? Di ba? Natatawa ka. Di ba minsan may mga ganyan? Wala namang ginagawa. Pagod na pagod. Hello? Tapos pag kinausap mo, pasa ng daigdig. Ito yung klase ng buhay na pipiliin nating maging mabuhay na naglilingkod sa Diyos. Kasi hindi naman lahat naglilingkod. Hello? Ito yung pipiliin natin na maging puro sa harap ng Diyos. Ito yung pipiliin natin na mas maging maayos at pipiliin natin na itikom ang ating bibig kaysa makapagsalita tayo ng mga bagay na makakasakit sa iba. Mas pipiliin natin na mag-correct ng tama.
Dati, nagkukonsinti tayo dahil mga kaibigan natin sila kahit mali. Pero dahil tayo'y tunay na kaibigan, hindi natin sila hayang mapahamak. Mabubuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi madali yun. Hindi madali. Sanay ka sa mga nakagawian nating hindi maganda, hindi tama. Pero dahil pipiliin mong lalakad dun sa makipot na daan, ikaw, ang dulo nun, anong sabi ng Panginoon? It leads to life. Sino ba naman ang nangarap na maparusahan, magdusa, maghirap ang iyong anak? Walang nangarap na matinong magulang na ganon. Pero, kahit hindi pangarap yon, kapag pinili yung maluwang at hindi yung makipot na daan, distraction ang dulo nun. Kapahamakan ang dulo nun. Amen? Kaya ito po, it leads to life. Kaya ano pong ino-offer ng Panginoon? Anong pinangako ng Panginoon? If you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and then we turn back to our old sins, yung mga kasalanan natin, tayo naglakad, sumunod sa kalooban ng Panginoon, anong sabi ng Bible? You will have eternal life. Hindi lang yung buhay dito na temporary, eternal life. Sabi mo sa katabi mo, eternal life. Sabi mo sa kabila, buhay na walang hanggan. Para kanino yon? Those who enter into the narrow gate. Hindi madali. Ipe-persecute ka kahit tama yung ginagawa mo. You will be accused by those people. They will stab you in the back. They will gossip at you. But you choose not to fight back. But you choose to love them and still pray for them. That's entering the narrow gate. We can still love them. We can still protect ourselves, not by entertaining the wiles and the trap of the enemy in our lives. Amen? Yung lumang buhay na natin, yan, namatay na yon. Ano ang sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. Amen po ba? What kind of life do you have right now? It is the old version of you or the new version of you? Sabi mo sa katabi, ikaw ba yung new version? O yung luma pa rin? Alam nyo, ganyan pa rin po mukha niyan, pero pinag-uusapan natin yung sa loob. Ikaw pa rin ba yung Armalite? O 45 na lang? Pumuputok pa rin. Pag rat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 , hindi natitigil yun, di ba? Ano yun eh? Ang daming magazine nun eh. Lahat tatamaan pag galit siya. Pero pag pipiliin mo na itigil na, isurrender mo na yung armas mo sa Panginoon. Di ba? Para bang ikaw ay rebelde, sumuko sa gobyerno, I surrender all. Di ba? I surrender all. O pero, pag sinurrender mo na, pag minsan masusubok ka talaga eh, may mangyayaring hindi na ayon sa iyong kaisipan at sa iyong nais. O anong pipiliin mo ngayon? Narrow gate or wide gate? Yung wide, babalik ka na naman eh. Binubuhay mo ang aking pagiging Amazona. Di ba? Binubuhay nga niya eh. Bakit bubuhayin mo ba? Lumang buhay mo yun eh. Kaya hanggang ngayon, wala kang bago, magpapasko na. Kasi bakit? Baka nabubuhay ka pa rin sa luma. Ang mga bagong bagay ay para sa mga nabagong buhay. Gusto mo ng bago? O, sabi mo sa kanya, magbago ka na. O, sabi mo sa katabi mo, ang bagong bagay ay para sa mga nagbagong buhay. Kaya kung ako sa'yo, magbago na tayo. Palakpakan mo si Lord, kapatid. May natututunan po ba tayo, mga kapatid? Pangatlo, ito yung reality. Ito yung katotohanan. Few
will choose the path of salvation. Kokonti lang po ang pumipili niyan. Kokonti. Anong sabi nung binasa natin kanina? Wide and broad is the gate that leads to destruction, and many enter through it. 14, basahin natin sa 14. But small is the gate, and narrow the road that leads to life. Tingnan niyo po yung bandang dulo. Only few. So, ibig sabihin, hindi naman siya hidden. Hindi naman siya tago sa lahat. Nakikita, pero unpopular. Unpopular yung daan na to. Pwede namang masumpungan, pero kukunti lang ang nakakahanap. Kumbaga, kapag winays mo, makikita mo naman, pero ayaw nilang puntahan. So parang ganun din ang daan sa kaligtasan, kapatid, kukunti lang ang pumipili niyan. Kasi bakit? Kukunti lang yung gustong mag-repent. Kukunti lang yung gustong umamin sa pagkakamali. Kukunti lang yung nagsosorry, kukunti lang yung nagsusurrender. Hello? Kukunti lang yung mga gustong sumunod sa Panginoon. Mas pinipili yung easy kaysa sa mahirap. Kasi bakit? Gusto nga easy life eh. Hello? Wala pong easy life. Wala. Pag kumain ka nga ng pinikpikan, hindi masyadong luto, di ba? Hindi madaling kagatin yun. Magkikipaglabang ka. Tama? Paglabas mo ng bahay, di ba? Gagastos ka. O, pag nasa bahay ka ngayon, may internet. O, babayaran mo yun. O, pag sinilang mo yung bata, o, kailangan mong padedein yun, gatas. O, pag lumaki na, kailangan mong paaralin. Hindi mo naman sasabihin sa kanya, anak, marunong kang maglakad, bahala ka na sa buhay mo. Pinadodo na kita, it's your problem now. Hindi, di ba? Sa Pilipino nga, di ba, nagkaasawa na, nagkaanak na, nagkaapo na, nandun pa rin. Tama? Our life is not easy. But, we can overcome it. We can achieve the goals by the grace of God, with the help of God, and with the talent that God has given you, has given us. Makikita natin dito mga kapatid, only few finds it. Kaya, sabi mo sa kanila, congratulations, natagpuan mo to. Kasi yung iba parang sa kanila religion pa rin eh. Sa kanila parang, ang ano lang is yung parang nagiging religious. They go to church and then nothing happens in their lives. They're just worshiping, they're just raising up their hands, but nothing happens in their lives. The reality, kapatid, kapag tayo na kay Kristo, tayo nababago. Kasi bakit ang tinanggap natin yung Panginoon na nagsisimula ng transformation ng pagbabago ng buhay ng tao. Kaya kapatid, kapag na kay Kristo tayo, kahit merong unos, kahit merong pagsubok, meron kang kapayapaan. Diba? Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng problema, sa kabila ng mga hamon ng buhay, kapag na kay Kristo ka, meron ka pa rin kapayapaan. Pero kapag wala ka kay Kristo, di ba, kahit may pera ka, may bahay ka, may lupa ka, may sasakyan ka, kahit lahat nasa iyo na, sabi ni Daniel Padilla, wala ka pa ring peace of mind. Yung iba inisip nila, magkaroon lang ako ng sasakyan, babayaran ko lang ang utang ko, magkakaroon lang ako ng peace of mind. Wala, hindi mo kayang bilhin ng peace of mind. Yung peace of mind matatagpuan sa presensya ng Panginoon. Dahil ang lahat dito sa mundo, kapatid, hindi yan stable. Ang stable lang sa mundong ito, yung salita ng Diyos at siya mismo. Kukupas lahat, pati yung kagandahan mo, pwedeng kumupas yan kahit makailang beses ka magpabelo. Pero ang salita ng Diyos, kailanman hindi kukupas. Amen po ba? Ito mga kapatid, gusto ko maintindihan nyo to. Oo, Kristiyano na ako, pastor. Tinanggap ko na si Lord eh. Baka tingnan mo yung daan mo, baka pabalik ka ulit dun sa sinimulan mo.
Dapat nung pinili natin si Jesus sa buhay natin na sundan, ito si Lord, dito ako susunod, dito ako maglilingkod. Ba't tingnan mo ngayon, baka patapos na ang 2025, baka na-stranded ka. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Nasaan ka? Na-stranded ka ba? Di ba kapag na-stranded ka, yung nandong ka na malapit na Naplatan ka pa. Di ba? Yung magbe-beach kayo, yung tanaw mo na yung dagat, tapos naplatan pa. Yung nagtanggal na nga ng damit, di ba? Excited na. Yung mga nakapang beach na, makapaligo na kasi pagdating daw doon, lulundag na kaagad. Tapos nakikita mo na lang, ba't na kayo nandyan? Wala, naplatan kami. Imagine, malapit nang matapos itong 2025, mararanasan mo na yung matinding breakthrough, naplatan ka pa. Hello? Yung naplatan, pwedeng may reserba ka dapat Ang mahirap yung tumirik yung makina. Hila na talaga yun. Tingnan mo yung katabi. Ano ba? Naplatan ka ba o tumirik? Kapatid, huwag mong tapusin yung 2025 na to na hindi mo nararanasan yung matinding galaw ng Diyos. Kaya ngayon ang tanong, may 200. Hindi 200 piso, hindi. Okay. Mga 200, ano yung Christmas party na ba ito? Mamimigay ng 200. Hindi. Ito topic natin, may 200, di ba? Yung makipot at saka yung maluwang na daan. Ano yung pipiliin mo? Kung ikaw ay driver, gusto mo siyempre maluwang para walang magasgas. Pero ang dulo pala nun, sirang daan na patungo dun sa kapahamakan. Sa atin kasi, mas pinipili natin yung mas madali. Yung pwede natin gawin ng lahat, tayong hari ng ating sarili. Kaya I like the song, yung Tagalog, yung Ikaw ang Hari. Di ba? You know that song? That's one of my favorite song kasi bakit? Pag alam mong ikaw ang hari ng buhay ko, Panginoon, ibig sabihin hindi ikaw ang nasusunod, di ako nasusunod, siya lang. Sabi ni Jesus, di ba sabi niya, enter through the narrow gate. And that gate is no other than our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin pala, every time we choose the wide gate, we reject God's will and God's direction for ourselves. Kaya, ito po, mga kapatid, na mensahe sa atin ng Panginoon, napakasimple lang. Baka tumirik ka, baka naplatan ka. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, kapatid, kung naplatan ka, si Lord ang vulcanizing. Kaya niya ulit i-replate yan. Kaya niya ulit para makabangon ka, para makarating ka sa destination mo. Imagine, malapit ng patapos ang 2025, sumisigaw ka, breakthrough! Wala pa, break pa lang. Wala pang through. Siyempre, paano ka mag-go through kung naplat ka? Hello? May natutunan po ba tayo ngayon, mga kapatid? Kasi sabi ng Bible, meron daan Kaya lang only few chose it. Only few find it. Kasi, yung nakita, pero pinasok ba? Minsan narinig natin yung katotohanan, ang tanong, ginawa ba natin? Ang tanong, in-apply ba natin? That's it. That's the essence of this message, mga kapatid. My message is not just for you to be entertained. My message is not just for you to gain knowledge and information through the Bible. No. My objective in every time I preach is for you to hear the Word of God. And after hearing it, I pray that God will going to give us the strength and the tenacity and the courage to apply it. Because I believe with all of my heart, if we apply God's principle, God's Word, if we obey God's command, if we obey God's Word, the Bible says, the blessing will be upon you. Alam nyo ito, sabi ni Jesus, di ba? Enter through me. That narrow gate is our Lord Jesus Christ. Alam mo, kapag ang nasa isip natin, Lord, ikaw ang aking hari, baka hanggang ngayon hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Baka hanggang ngayon hindi pa maliwanag sa iyo yung Lordship of Christ.
Baka hanggang ngayon ang tingin lang natin sa ating sarili, tanggap natin siya bilang Savior. Alam niyo ba yung Savior? Tagapagligtas. Parang halimbawa, may pera kang kailangan, dumating yung kaibigan mo, ay, hulog ka ng langit. You are my Savior in disguise. Alam mo yung hulog ng langit? Alam niyo, madalas may nagsasabi sa akin yan, hulog ng langit. Nire-rebuke ko. Kasi bakit sino pong hinulog sa langit? Si Lucifer. Di ba? Pag sinabing hulog ng langit, ay wag! Si Lucifer yun eh. Hindi naman ako galing sa langit. Di ba? Hello? Sabi mo lang sa kanya para, hindi niya maintindihan. Di ba? Paliwanag mo, bro. Wag hulog ng langit kasi alam mo sa Bible, ang hinulog lang sa langit si Lucifer. Tsaka yung kanyang mga kampon na anghel na nagkudeta. Oo. Kaya huwag mo lang sabihin ng hulog ng langit, pinadala na lang ako ng Panginoon para tulungan ka. Di ba? Unang-una bro, hindi naman ako galing ng langit. Galing ako ng Quezon Hill. Di ba? Galing ka ng Asin. Di ba yung mga ganun? Galing ka ng Marcos Highway. Oh, di ba? Hindi ka galing sa langit. Papunta pa lang tayo sa langit. At hindi tayo huhulog. Di ba? Kasi marami sa atin, di natin naintindihan to eh. Yung feeling lang natin sa sarili natin, parang si Lord biogesic na lang. Pag masakit ang ngipin mo, inom ka ng biogesic. Pag may problema ka, kasama mo lang maalala si Lord. Alam niyo anong concept nun? Parang si Lord parang ano lang sa atin eh, parang pain reliever lang. Pag masakit ang ngipin mo, inom ka pain reliever. Di ba? Hindi ganun si Lord sa atin. Kaya nga, we accept Him as our personal Savior and Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, He is the master of our life. Ang ibig sabihin ng Lord, He is the one who calls the shot. Siya dapat ang nasusunod, hindi na tayo. Kaya di ba, anong tayo tumanggap sa Panginoon? Anong sabi natin? Isinusuko ko po ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Diyos at aking sariling tagapagligtas. Ibig sabihin, kahit yung emosyon natin, dapat ipinapasakop natin sa Diyos. Yung mga simpleng desisyon natin dahil ang Diyos lang nagmamay-ari sa atin, hindi na ang ating mga sarili. Halimbawa, may sasakyan, hindi sa'yo, pero pinahiram lang, binigay ang susi. Nilipat mo ang manubela sa kabila. Nilipat mo ang gulong sa taas. Ginawa mong amphibian. Hindi sa'yo yun eh. Di ba dapat, kung meron ka mang gagawin dun sa sasakyan na yun dahil hindi sa'yo, magpapaalam ka sa may-ari? Kung pwede. Kadalasan may mga desisyon tayo sa buhay, hindi tayo nagpapaalam dun sa may-ari ng ating buhay. Kaya ang sagwa minsan nangyayari, kagaya nung sinabi ko, sasakyan, nilagay yung gulong dun sa taas. Yung manibela nilagay sa kabila. Imagine mo, nilagay mo ang manubela sa gitna. Imagine mo ang van. Di ba, ang manubela dito. Kasi sa Pilipinas tayo, kaliwa. Ililagay mo manubela sa gitna. Ay, ang pasahero mo, oh. Ayan, oh. Tapos, para makakita ka, binutasan mo yung taas. See-through. Bangga ka na bago mangyari. Hello? Mukhang hindi magandang tambutso dito. Ay, lipat ko nga yung tambutso dito. Diba? Imagine mo, no, nilagay mo yung tambutso sa harap ng mukha mo. Bawat revolusyon, no, di ba? Talagang rev ka ng rev. Kasi ang ganda ng tunog eh. Boom! Boom! Pero grabe, yung mukha mong maganda, parang naging Nigerian ka na. Alam niyo, natatawa tayo pero kadalasan yan ang ginagawa natin. Dahil sa mga maling desisyon, yun ang nagpaparumi ng nilinis na buhay ng Panginoon. Amen? Nakakatawa, di ba? Rev ka ng rev. Tapos yung usok pala nandito. Nagkasakit ka na sa baga, lahat ng ano, di ba? Tapos ang astig ka pa, di ba? Pero nog-nog ka na pala. Bisa ganun tayo no? We are trying to do things. Kasi masaya tayo naririnig yung rev. Di ba? Pero yun pala yung nagbibigay pagkakasala sa atin. Kasi bakit? We always make a decision
without consulting the owner of our life. Alam mo, kapag ikaw ang may-ari, ikaw ang may sagot ng lahat ng gastos. Pag si Lord ang may-ari sa'yo, sagot ka ni Lord. Yung pag-aaral ng anak mo, ay nako, si Lord bahala dyan. Yung bahay na pinagpe-pray mo, si Lord ang bahala dyan. Di ba? Yung bangko kailangan pa ng security. Yung pawn shop, yung mall kailangan ng security. Pag ikaw, alam mo, si Lord ang nagmamay-ari sa'yo, daig mo pang may CCTV, may security. Kasi bakit? Poproteksyonan ka ng Panginoon, kapatid. Amen? Kaya lang, baka hanggang ngayon, Savior pa rin si Lord sa'yo. Hindi siya Lord. Paano mo malalaman? Nagdidesisyon tayo na hindi natin kinukonsulta sa Diyos. Minsan sinasabi natin, Panginoon, etong plano ko, bless mo to. Mali, di ba? Di ba, Lord? Ano po yung plano niyo sa buhay ko? Panginoon, ano po yung nais mo? Kasi matagal ko na pong ginawa yung nais ko eh. Imbis na akala ko maganda, hindi nakaganda sa buhay ko, naapektuhan pa yung pamilya ko. Kapatid, kung naplatan ka man, tumirik ka man, ngayon, bago patapos ng 2025 na to, I believe, if you choose to decide today, Lord, I will choose the narrow gate. Kahit mahirap, Panginoon, kahit makipot, di ba parang halimbawa ako, hirap ako dati, sumingit dun sa mga daanan na pang-mark lang. Oo, talaga, kahit sa upuan, nahihirapan ako. Kapag local yung upuan, hindi yung text at yung nakakasira po ako ng upuan. Nakakahiya. Kasi sa sobrang timbang ko eh. Tapos yung may daanan, di ba, hindi kami pwedeng magsabay ng kasize ko. Abay ngayon kahit paano nakakasabay na. Isang ganun sa atin, di ba? Piliin natin yung mahirap, pero yun ang kalooban ng Diyos. I-reject natin, i-refuse natin yung madali, pero mali naman. Kahit nakakapag-please pa ng pakiramdam, ng yung ego, ng yung katawan. Hindi. Kapag hindi napi-please si Lord, sanayin po natin ang ating sarili ngayon. Bago po matapos ng 2025, wag mong sa 2026 simulan. Ngayon na natin simulan. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na natin simulan. Bago pa dumating ang 2026, handa ka na! Lahat ng tumirik, kapatid, i-repair ni Lord. Makakaalpas ka, makakapasok ka ng matatag, ng malakas, ng pinagpala at recharge. Piliin lang natin yung tama. Kahit mahirap, kahit hindi popular sa lahat, we will choose the narrow gate. Amen? To enter on that thing. On that way. Let us all stand. Pwede ba natin kantahin yon? Yung song na yon? Yung Ikaw ang Hari. Di po tayo makakapasok doon kung walang pagpapakumbaba sa puso natin. Umamin po tayo, kapatid, kung ano man po yung mga dapat nating iwanan, ayusin. Kung tumirik man ang buhay mo, paayos mo sa Panginoon ngayon. Mga panalangin nananabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan. Hindi ang bigay ng mundo, si Lord. Siya dapat ang ating maging kasiyahan. Amen? Narito, nagsusumamo. Hayaan mo maging pagpapala sa'yo. Pagkailanman sa'yo
I know God is here. I can feel His presence. Isang buwan na lang, patapos na yung 2025. Kung magiging totoo ka lang sa Panginoon sa oras na to, alam mo, tumirik ang buhay mo. Something that has stopped you to be the person that God wants you to be. Alam mo, naplatan ka. Alam mo, may dapat kang i-cross, may dapat kang marating, pero hindi mo pa narating. Kasi bakit? Instead of choosing God, instead of choosing what pleases God, you choose the other way. Kapatid, sa oras na to, God wants to minister to you. I want you to come in front and humble yourselves before the Lord. Lapit ka sa Panginoon at sabihin mo, Panginoon, naplatan ako. Tumirik ako, Panginoon. Come on. Pray and talk to God. Be honest. Humble yourselves to the Lord. Jesus. Mapagkailan mo Come on, pray and talk to God right now. sa'yo ang papuri, sa'yo ang Jesus. Mapagkailan mo sa iyong kaluwalhatian ang kadakilaan, Jesus. Mapagkailan mo sa iyo ang papuri, sa iyo ang Iayos mo. Jesus. Iayos mo ngayon, kapatid. Iayos mo. Mapagkailan mo sa iyong kaluwalhatian kadakilaan, ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa, mataas, taas ang Diyos, lahat ng papuri para sa'yo. Mataas, taas ang Diyos, wala kang katulad. Ika'y nag-isa, mataas, Alam mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Naplatan ka na, halos patirik na yung buhay mo. Pero nandito ka ngayon, sinasagip ka ni Lord. Hindi ka lang iraraos ni Lord ng 2025. Tatapusin mo yung 2025 na pinagpala, pinalakas, pinagaling, pinatindi. Come on, come on! Hindi ka lang itatawid ni Lord ngayon. Bibigyan ka niyang katagumpayan, bagong puso, bagong buhay, bagong pananaw, bagong simula. Come on! Come on! Magpakailanman! kailan mo Hallelujah! sa iyo ang papuri, sa iyo ang Awit Jesus! mapagkailan mo ikaw ang hari at
Kung nandito yung asawa mo, kapatid mo, o nag-invite sa'yo, cell leader, pwede mo bang yakapin, sabihin mo, hindi ka lang itatawid ni Lord. Bibigyan ka ni Lord ng katagumpayan. Sige, sige. Find the person, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung nandyan pamilya mo, yakapin mo siya. Come on. Yakapin mo kagaya ng pagyakap ng Diyos sa'yo. Come on. Come on. Praise God. Praise God. Woo! Yes! Now, I want you to pray personally. Sabihin mo sa Panginoon ng buong puso sa'yo, sa sarili mo, Panginoon, hindi lang kita tagapagligtas. Ikaw ang aking Diyos. Salamat, Lord, patirik na yung buhay ko. Ilang beses nang munti kang mamatay, mawala ng direksyon. Parati mo pa rin akong sinasagip. Parati mo pa rin ginagamit yung tao para abutin ako. Sa kabila ng lahat ng kapalpakan, parating nandyan ang puso mo na willing tumanggap, na kahit hindi na ako katanggap-tanggap. Lord, simula sa oras na to, naintindihan ko, hindi lang kita tagapagligtas, kundi ikaw yung Panginoon ng aking buhay. Bawat desisyon, hindi na yung desisyon ko, kundi yung desisyon mo. Hindi na yung aking kalooban, kundi yung kalooban mo. Say, pray personally, manalangin kang personal sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede mo bang kamayan yung at least 3 tao, sabihin mo sa kanya, wait lang, may instruction tayo. Kakamayin mo yung 3 tao, yung hindi mo kakilala. Yung yung kamamay ka ng 3 tao, tapos hawakan mo yung kamay ng pangatlo. Sige, kamayin mo yung 3 tao, yung hindi mo kakilala. Tapos yung pangatlo, ayan, huwag mong bitawan yung pangatlo. Ayan, sige, bilang. Yan. Yan. O sige, hanap kayo. Dapat lahat. Oo. Ba't yung binitawan? Huwag yung bitawan. Okay. Huwag yung bitawan. Ayan. Okay. Hawak mo na. Yung hindi mo masyado kakilala. Tig-isa lang, hindi grupo. Tig-isa lang. Okay. O ngayon, ito gagawin. Ayun walang partner si brother. Yan. Brother Al, ayun. Si Robin Padilla, yan. Dapat mo lahat. Okay. So ngayon, pag-pray mo yung tao na yan ng buong puso, di ba? Magdeklara ka ng mga bagay sa buhay niya. Okay, sige, pag-pray mo siya. Come on. Sige, let's start to pray. Come on.
Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat may sumigaw ng Amen. Praise God. You may be seated.